Alam nyo ba na ang hindi pagsampalataya sa Diyos ay kasalanan? Ang pagpatay, ang pangangalo niya, ang pagkiapid, pagnanakaw, pagsisinungaling, at ang mga iba pang kasalanan ay mapupunta sa impyerno. Ang mga taong gumagawa ng mga ganitong kasalanan ay papunta sa dagat-dagatang apoy. At isa na rito ang mga ayaw sumampalataya sa Diyos. Merong mga uri ng tao na hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang tawag dito sa mga taong ito po yung mga atheist o mga ateista. Ang atheist is a person who disbelieves or lacks belief in the existence of God. Meron din tinatawag ng mga antichrist. The word na anti, ito po yung mga against sa Panginoon at hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus. Meron din tinatawag ng mga satanista. Hindi naniniwala sa Diyos, hindi nananampalataya kay Kristo at sinasampalatayanan nila ang demonyo o ginagawa nila yung mga ritual at pagsamba sa demonyo. Iilan lang yung mga kapatid sa mga uri ng tao na hindi sumasampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus at nakita sa propesiya sa Biblia na ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 21 verse 8, ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay tao, makikiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa, nagniningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Merong magaganap na paghuhukom sa kinapal sa lahat ng nabuhay sa mundong ito. At ito ay tinatawag na final judgment. Tinatawag din itong the Great White Throne Judgment. Kung bakit natawag siyang final judgment, yung Great White Throne Judgment, kasi may mga nagdaan ng judgment. Isa na dito mga kapatid, yung the Ark of Noah. Yung ginunaw ng Diyos sa pamamagitan po ng tubig, ng baha, ang buong mundo. Isa na rin dito yung sa Sodoma at Gomora na nagkaroon po ng apoy na asupre, bumaba po mula sa langit at hinatulan ng mga makasalanang lungsod. Isa po yun sa mga paghahatol ng Diyos sa mga nakaraan at naganap sa mundo. At meron pong magaganap mga kapatid na paghuhukom. Nahahati po ito sa dalawa. Yung isa po mga kapatid para sa mga mananampalataya. Ito yung tinatawag na judgment seat of Christ. Kung paanong re-rewardan at huhukuman yung mga mananampalataya, yung mga naglingkod sa Panginoon. At yung mga hindi mananampalataya ay hukuman, ito yung tinatawag na the Great White Throne Judgment. Bubukod po mga kapatid ang paghahatol sa mga hindi mananampalataya. At ito po yung huli, kaya tinawag po siya na final judgment. Explain ko lang rin mga kapatid yung judgment seat of Christ na sinabi ng Biblia, kung saan makikita yung mga bersikulo na magkakaroon po ng paghuhukom para sa mga mananampalataya muna. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ito ay sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghahatol ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap na uukol sa atin para sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging ito man ay mabuti o masama. Abutan ka man ng kamatayan o abutan ka ng rapture sa pagdating ng Panginoong Hesus, merong magaganap po na judgment seat of Christ sa bawat mananampalataya. Merong rewarding, merong crowning. Ibibigay po sa'yo yung putong, yung reward mo, lahat ng ginawa mo ipapakita po doon. Hatulan din tayo at papakita sa judgment seat of Christ lahat ng ginawa natin at mga sinabi natin. 1 Corinthians chapter 4 verse 5, kaya nga, huwag hatulan ang anumang bagay bago dumating ang oras, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Dadalhin niya sa liwanag ang mga tagumbagay ng kadiliman at magpapakita ng mga layunin ng mga puso at ang papuring mula sa Diyos ay makakamtan ng bawat isa. Ipapakita sa judgment seat of Christ lahat ng paglilingkod, lihim o hayag sa harapan ng tao ay ipapakita po doon mga kapatid sapagkat walang nalilingid sa harapan ng Panginoon. Doon sa rewarding sa judgment seat of Christ, yon ang tinatawag na paghuhukom para sa mga mananampalataya. At ang Great White Throne Judgment, magaganap po ito pagkatapos ng millennial reign of Jesus Christ. Kung doon po sa judgment seat of Christ, magaganap po yon bago po yung millennial reign of Jesus Christ. Pero dito sa Great White Throne Judgment, magaganap po pagkatapos ng millennial reign. Ito na po yung huling paghuhukom at huhukuman po dito yung mga hindi mananampalataya. Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 12, at nakita ko ang dakilang maputing trono at nakaupo rito. Ang lupa at ang langit ay tumakas mula sa kanyang harapan. Wala nang lugar doon para sa kanila. At nakita ko ang mga taong patay, hindi dakila at dakila, nakatayo sa harapan ng Diyos at binuksan ang mga aklat
At ang isa pang aklat ang binuksan. Ito ay ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, yung patay na ay nag-resurrect pa. After mamatay ng isang taong makasalanan, dediretso po yan sa Hades. Pagkatapos po nun mga kapatid, hihintayin nila yung final judgment. Doon sa Hades, pinapahirapan na po sila. Yung tinatawag na patikim ng impyerno. Pagkatapos po ng millennial reign of Jesus Christ, magkakaroon po ng final judgment sa lahat ng mga hindi sumampalataya at lahat ng patay na po magkakaroon po ng final judgment at ipapakita at hahatulan ang mga taong hindi sumampalataya sa Diyos upang ibulid sa dagat-dagatang apoy dito po sa Lake of Fire. Lahat ng mga hindi sumampalataya sa Diyos, lahat ng itinakwil si Kristo bilang Diyos, lahat ng hindi naglingkod at binaliwala ang salita ng Diyos, dito po mga kapatid, ihaharap sa Great White Throne Judgment. Kahit patay na, magre-resurrect po upang hukuman sa final judgment. Kung mapapansin nyo mga kapatid, ano nga ba mangyayari sa mga taong hindi sumampalataya sa Diyos? Grabe po yung mararanasan nila. Kasi kung nagpasasa sila dito sa mundo, yumaman, walang pakialam sa Diyos, walang pakialam sa salita ng Diyos, o kahit mahirap ngunit walang pakialam sa Diyos, alam niyo po mga kapatid, mayroong paghahatol po sa mga hindi sasampalataya at sumasampalataya sa Diyos. Kung hindi sila abutan ng rapture at namatay po sila, dediretso po sila sa Hades, sa pagpapahirap, sa patikim ng impyerno. Kung sila naman po ay maiwan sa rapture, mararanasan nila po yung Great Tribulation, yung galit ng Diyos na ibabuhos yung kanyang poot sa buong mundo, sa kinapal. Pagkatapos po nun, magkakaroon pa ng final judgment. Kung sila ay namatay na at nahihirapan na sa Hades, sa patikim ng impyerno, sila po ay magre-resurrect, mag-unite uli yung katawang lupa, kanilang kaluluwa, at sila po ay hatulan upang ibulid pa sa mas mahirap na kalalagayan. Ganyan po ang mangyayari sa mga taong hindi mananampalataya. Basahin natin Revelation chapter 20 verse 14 hanggang 15. Itinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. Ano nga ba ang mangyayari sa mga taong hindi mananampalataya? Mayroong paghuhukom para sa kanila at ang lugar ng mga hindi mananampalataya, nagpasasa, hindi tinanggap ang Diyos sa kanilang buhay, meron pong patutunguhan, dagat-dagatang apoy. Ngunit, kung tayo ay sasampalataya sa Panginoon, binibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagkataong tao upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Marami bang hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus, pero sinabi ng Biblia na darating yung time na siya po ay magpapakita at ipapakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Maraming hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus. Maraming itinatakwil na siya ang Diyos, pero darating yung time, ihahayag niya ang kanyang sarili at ang kanyang dakilang kaluwalhatian, na kahit ang mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, maniniwala sa pangalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang iligtas ang sangkatauhan. Kung bakit siya po ay namatay, tumigis ang dugo sa krus upang tayo ay agawin sa tiyak na kapahamakan. At habang nabubuhay sa mundo, maranasan po natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-iingat, ang kagalingan nagmumula sa Panginoon, ang pagpuprovide, ganun na din ang pagkakaroon na masaganang pamumuhay. Dadaan tayo sa pagtitiis, pagsubok, problema at sakit, ngunit hindi tayo papabayaan ng Diyos. Ang kanyang pangako at ang kanyang mga salita ay mapangahawakan ng kanyang mga mananampalataya. Ito ang layunin ng Diyos, ang pagharian ng isang tao. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang Diyos at pagligtas ng iyong buhay at maranasan mo ang kanyang kapangyarihan habang naglilingkod sa kanya. Pikit mo ang iyong mata at sabihin mo ang ganitong panalangin: Panginoon, humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng nagawa kong mali at kasalanan
Simula nung ako ay nagkaisip, patawad po Panginoon, sa mga nagawa kong kasalanan na lihim o hayag sa harapan ng tao ay walang nalilingid po sa inyo. Natanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Patuloy niyo po akong pagharian, Panginoon, sa aking buhay. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lalo po akong lumalim, ganoon na din na pagsama ng inyong banal na Espiritu. Patuloy ko malakaran ng kalooban ninyo. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit na bayan. Salamat po dahil dumating sa akin ang inyong salita, ang inyong mga pangako at ang kaligtasan. Salamat po, patuloy kayong maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.